Sa ilalim ng Khafre Pyramid, isang nakakagulat na discovery ang nagsasabing maaaring kailangan nating baguhin ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa Ancient Egypt. Sinasabi ng mga researchers na nakahanap sila ng isang napakalaking underground city, mga hidden chambers, matatayog na baras at paikot-ikot na hagdanan sa lalim na higit 600 meters. Naniniwala ang ilan na maaaring ito ang Hall of Records, isang vault ng nawalang kaalaman, nakabaon sa loob ng ilang milenya. Ngunit bakit ang discovery na ito ay sinalubong ng katahimikan at pagtatanggi? At anong mga sikreto ang nakatago pa rin sa ilalim ng buhangin? Bakit nga ba tinayo ang pyramids? Ayon sa mga mainstream Egyptologists, itinayo ang The Great Pyramid of Giza para magsilbing libingan ni Khufu, isang pharaoh noong 4th Dynasty na namuno sa Egypt 4,500 years ago. Pero ang The Great Pyramid, walang kahit anong katangian na kagaya na makikita sa ibang Egyptian tombs. Ang The Great Pyramid ay walang mga artifacts, walang hieroglyphs, walang mga detalyadong wall arts. Pinagtatalunan na ang granite sarcophagus na nakita sa King's Chamber ay dati naglalaman ng mummified body ni Khufu, pero walang ebidensya na nagkaroon ito ng kahit na anong mummified body, at walang mummy nakita sa kahit anumang pyramid sa Giza. Diyos ang tingin ng mga ancient Egyptians sa kanilang pharaoh, ngunit hindi mukhang tomb ng gods ang The Great Pyramid. Maliit ang chambers, makikitid ang shafts, walang kahit anong markings. Ang pagkakagawa ng pyramids at ang mga materyales na ginamit ay nagsasuggest na may ibang gamit ang structure na ito. Pamilyar ka na siguro sa mga kakaibang alignments ng pyramid sa Earth at sa cosmos. Pati ang mga precision ng structure na ito ay kahanga-hanga na tila ginamitan ng modernong teknolohiya. Sa kabila ng lahat ng yan, para sa mga skeptics ay pinilit lamang ang mga pagkakataong ito. Pero paano kung ang totoong misteryo ay wala sa loob ng pyramids, kundi nasa ilalim nito? Ang unang senyales na may isang hindi pangkaraniwang bagay sa ilalim ng pyramids ay nakita noong unang bahagi ng 2024 nang ang isang grupo ng mga Italian at Scottish researchers ay nagsagawa ng isang malawakang radar scan ng Giza Plateau gamit ang Synthetic Aperture Radar o SAR. Ang advanced technology na ito na kadalasang ginagamit sa geological surveys at space exploration ang nagbigay daan sa mga researchers na makita ang nasa ilalim ng lupa ng may matinding precision. Kahanga-hanga ang kanilang natuklasan sa ilalim ng Khafre Pyramid. Ito ang mga nakita nila. 8 vertical shafts nasa 648 meters pababa, mga spiral staircase na bumabalot sa mga shafts na ito. 2 malalaking cubic chamber, bawat isa ay humigit kumulang 80 meters ang lapad. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang underground complex na ito hindi natural formation. Ang mga istruktura ay geometrically precise na nagmumungkahing sinadya itong gawin. Ang mga researchers na pinangungunahan ni Professor Corrado Malanga nagsagawa ng isang press conference sa Italia noong March 2024. Ito'y para ipakita ang kanilang mga natuklasan. Gayunpaman ang mga claims, mabilis na ibinasura ng gobyerno ng Egypt. Sinabing walang ganoong official discovery ang inaprubahan o na-verify. Pero ano nga kaya itong natuklasan ng mga researchers sa ilalim ng pyramid? Sa loob ng maraming siglo, kumakalat ang mga usap-usapan tungkol sa isang nakatagong silid sa ilalim ng mga pyramids. Kadalasang tinatawag na Hall of Records ang lugar na ito. Naniniwala ang ilan na ang silid na ito ay nagtataglay ng kaalaman mula sa isang maunlad na sibilisasyon, maaaring ang nawalang lungsod ng Atlantis o isang mas nauna pa, isang nakalimutang kultura na una pa sa Ancient Egypt. Ang Hall of Records theory ay nakakuha ng malawakang atensyon noong 20th century, particularly ng dahil kay Edgar Cayce, isang American psychic na noong 1930s nagpredict na may isang hidden archive ng ancient wisdom ang isang araw ay madidiskubre sa ilalim ng Sphinx at pyramids. Hindi sineryoso ng mga eksperto ang hula niya, sinabing pseudo-science lamang ito. Ngunit dahil sa kanya marami ang naging interesado sa usaping ito at nananatiling interesado sa ilang dekada. Ang discovery ng grupo ni Professor Malanga ba ang unang tunay na ebidensya
ng underground archive na ito o baka naman isang kaso lamang ng misinterpreted radar data. Di nagtagal pagkatapos ihayag ng grupo ni Malanga ang kanilang discovery, maraming kumontra dito. Kung totoo ang discovery, bakit tila may pumipigil dito? Hamon kasi ito sa accepted history. Kung merong isang underground city sa ilalim ng mga pyramids, maaaring iminumungkahi nito na ang gumawa ng pyramids ay hindi ang mga ancient Egyptians. At salungat ito sa mga dekadekadang archaeological consensus. Isa pa'y takot ang Egyptian government sa looting at exploitation. Mahigpit ang gobyerno ng Egypt pagdating sa mga polisiya sa paghuhukay sa Giza. Ito'y para maprotektahan ng historical site na ito. At ang ganito kalaking discovery, maaaring makahikayat ng mga hindi otorisadong paghuhukay, looters o sensationalist theories na maaari namang makasira sa historical credibility ng Egypt. Naniniwala ang ilan na may mas malalim at nakatagong mga agenda sa isyong ito. Marahil gustong panatilihing nakabaon ng ilang katotohanan sa kasaysayan. Ayon sa mga conspiracy theories, ang mga ganitong pangyayari hindi na bago sa Egyptology. Hindi ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng mga claims na may underground structure sa Giza. Noong 1993, gumamit ng robot ang isang German researcher na si Rudolf Gartenbrink para i-explore ang isang maliit na tunnel sa loob ng The Great Pyramid. Natuklasan niya ang isang misteryosong selyadong pinto na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang ine-explore. Noong 1996, iniulat ng British archaeologist na si Andrew Collins na nakakita siya ng ebidensya ng isang malawak na network ng underground tunnels sa ilalim ng Giza. Ang kanyang trabaho ay hindi pinansin ng mainstream akademya. Noong 2017, ang Scan Pyramids Project ginamit ang muon tomography, isang particle physics technique para makita ang isang napakalaking void sa loob ng The Great Pyramid, na kilala ngayon bilang Scan Pyramids Big Void. Ang layunin ng silid na ito nananatiling unknown. Paulit-ulit na sinasalubong ng secrecy, denials at hindi may paliwanag na delay sa exploration ang mga discovery sa Giza. At ang claims ni Malanga ay isa na naman bang kaso ng pagpigil sa katotohanan? Si Dr. Zahi Hawass, isa sa pinakaprominenteng boses sa Egyptian archaeology, sinabing fake news ang report. Sa isang official statement, ito ang kanyang sinabi. There are no hidden cities beneath the pyramids. No radar studies have been conducted inside the pyramid, and no such findings have been approved by the Egyptian authorities. Ang iba pang eksperto tulad ni Professor Lawrence Conyers, isang dalubhasa sa radar archaeology, duda din sa discovery. Sinabi ni Conyers na imposible para sa ganoong teknolohiya na makapenetrate ng ganun kalalim. Maaring mali ang interpretation o exaggeration lamang. Idinagdag pa ni Conyers na ang tanging paraan na mapatunayan ng authenticity ng discovery ay ang magkaroon ng targeted excavation. Ang dating Egyptian Minister of Antiquities na si Mamdouh al-Damati sinabing baseless sa mga claims. Sinabi niyang sa mga documented research walang kahit anong bakas na may ganito kalaking structures sa ilalim ng pyramids. Ipinaliwanag niya na dekada-dekada ng pinag-aaralan at ine-excavate ang pyramids at ang paligid ito at walang ebidensyang susuporta sa claims ni Malanga. Ang Egyptologist at dating Director General ng Giza Pyramids Area na si Hussein Abdelbazir sinabing ang study kulang sa pinaka-basic standards ng isang proper scientific research. Ang kahit anong scientific discovery kailangan ma-publish sa isang reliable na scientific journal pagkatapos ng isang peer review. Ang nangyari lamang kasi ay isang press conference at press release ng walang scientific paper na maaaring i-peer review. Sinabi niya na mga geophysical technique tulad ng GPRS o seismic analysis ay maaari lamang mag-survey ng limitadong lalim. Ang claims ng pagkakaroon ng malalaking instruktura sa lalim na 600 meters ay science fiction at hindi batay sa anumang katotohanan, ayon yan kay Basir. Isa pa'y si Corrado Malanga, kilala bilang isang UFO researcher at dati na lumabas sa mga programa tungkol sa mga aliens. Ayon kay Abdelbazir, kapag ang ganito mga bagay inintroduce bilang archaeological research,
Ang scientific research nagiging promotion lamang ng conspiracy theories at populism at hindi ibig sabihin ay nakakatulong sa paghahanap ng katotohanan. Sa kabila ng mga batikos, iginiit ni Malanga at ng kanyang team na lihitimo ang kanilang discovery. Sinasabi nila na ang pagtanggi ng mga Egyptian authorities na mag-imbestiga pa ay kahina-hinala at naglalabas ng mga tanong tungkol sa kung ano ang tunay na itinatago sa publiko. As of early 2025, walang karagdagang excavation o official investigation ang inilabas tungkol sa mga claims ni Malanga. Ang kanyang team patuloy sa pagsulong ng recognition at further exploration. Ngunit kung walang kooperasyon ng gobyerno ng Egypt, ang kanilang mga claims mananatiling maiiwan sa mundo ng mga haka-haka. Kung totoo may underground city sa ilalim ng Khafre Pyramid, babaguhin itong nalalaman natin tungkol sa ancient history. Ngunit hanggang sa hindi isinusuko ng mga buhangin ng Giza ang sikreto nito, mga tanong lamang ang maiiwan sa atin. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng mga pyramids at bakit nila determinado ang mundo na panatilihin itong nakalibing? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.